Vice President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, nandito na naman po tayo sa bagong event ng ating Up Batangas. So sa ating mga kababayan sa Santo Tomas, mabuhay po kayong lahat sa Mataas na Kahoy at sa buong Batangas, dito sa ating Salipa. Diyan sa inyo sa Rosario, Padre Garcia, San Jose at sa buong Batangas. Mabuhay po kayo. Nakakatuwa po sapagkat kahapon lamang ay kami ay galing sa Lucena. At ang ating Up Batangas ay nagkaroon na naman ng panibagong anak. Yun pong nauna natin ay yung Up Tarlac. Noong mga ilang buwan na po nakakaraan, kahapon po ay ang ating Up Southern Luzon na ginanap diyan po sa Camp General Nakar diyan sa Lucena City. At congratulations sa kay Colonel Jerry Zamudio na hanggang ngayon ay masyadong abala pa diyan sa Maynila, bunga ng mga proyektong kamukha nito. Si Colonel Jerry Zamudio po ay sa ngayon ay napaka-abala bilang officer ng Public Affairs Division ng J7 ng Civil Military Operations ng Armed Forces of the Philippines. Kagagaling ko lang po ngayon sa Santa Rosa at ang ating katatapos pa lamang ng district tournament ng ating District 3820 for 2011-2012, ang Governor Ray Cup. At ang host po nitong unang leg ay ang Rotary Club of Calamba City. So, congratulations po sa inyo, mga taga-Rotary Club of Calamba City at sa lahat ng mga Rotarian at saka friends na nagsipag-golf. Ito po ay matutungo sa mga education and livelihood projects ng distrito at saka ng RC Calamba City. Pinapaalala ng ating Governor Ray na ang ating mga kasamang Rotarians dito sa Batangas ay sumuporta sa calamiting nangyari diyan sa Bicol dala ng sunod-sunod na pagbaha at pagbagyo. So kung ibig nating alalahanin ng ating mga kapatid na mga kababayan natin sa Bicol ay makipag-alam kay Governor Ray upang matulungan natin ang mga taga-Bicol. Salamat sa mga Rotary Clubs sa Lucena na nagsi-attend at alam kong mag-a-update dito si President Alvin. Masayang-masaya si President Alvin at saka si President Ped Calao dahil ang mga taga-Chamber of Commerce ng Lucena ay hindi umattend ng kanilang National Convention. Chamber of Commerce ng Quezon ay hindi umattend ng National Convention upang maharap itong pagla-launch natin ng Up Southern Luzon. Butch, magpagaling ang iyong asawa at si Butch ay kaya absent po ngayon ay inaasikaso ang kanyang asawa na ngayon ay nasa San Juan District Hospital at medyo may karamdaman. Binabati po natin si Miles Torres diyan sa Santo Tomas at si Engineer Gani Torres at ang kanyang lolo, ang lolo ni Miles na si Engineer Gali Torres ng Santo Tomas. Mga taga Santo Tomas at mga Rotarian sa Santo Tomas, mabuhay po kayo. Siguro sa pagkakataong ito ay hihingan ko ng update si Secretary Dingo na siya rin pong may-ari nitong Blue Sapphire at mag-update po siya ng aming mga projects sa Rotary Club of Lipa South and then si President Ped Calao.
Okay po. Salamat po, Tito Ding. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aming mga kasamahan dito, sa aming pong guest, special guest. Okay, ang Rotary Club po of Lipa South ay magkakaroon po kami, kasama po namin ang Kapulisan ng Batangas, ng isang bloodletting. Nagaganapin po ito sa SM Lipa sa September 7, mga alas 8 po ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na sana ay makilahok. Mag-donate po tayo ng dugo. Kasi sa panahon po ngayon, kailangan natin ng dugo, lalo usong-uso po ang dengue. So, ang ating pong ihahandog na dugo ay dadalhin po ng Red Cross sa Batangas City para po ang buong Batangas ang makinabang. Wag po niyong kakalimutan sa September 7, alas 8 po ng umaga sa SM. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng PNP Police at ganun din po Police Batangas at ang aming pong Rotary Club of Lipa South. Salamat po. Salamat din. Siguro, dako tayo sa Batangas Chamber of Commerce and then sa Batangas Egg Board. President Ped. Magandang araw at gabi po sa mga nanonood. Ibig ko po sana pagpaalam sa aming manonood na sa kasalukuyan po ay ginaganap itong aming SOLAB o yung South Luzon Business Conference sa Camarines Sur. At binabati ko po itong ating magandang ginawa dito sa Camp Nakar. Ito pong aming Up Southern Luzon. At papasalamat po ako sa mga kasamahan ko sa Chamber, sa Lucena, Quezon. At sila po kasama rin po namin doon. At bukod po doon ay gusto ko rin pong ipagbigay alam sa mga nanonood na dito po sa darating na Oktubre ay ang susunod po naman ay itong National Business Conference, pamumuno ng Philippine Chamber of Commerce. At ibig ko rin po, pagkakataon ko na po ito para pasalamatan yung mga sponsors namin dito sa nakaraang Pegminton na ginanap po dito sa Netplay. Yung aming pong mga suppliers ay lubos na sumuporta po sa amin at ito po ay very successful. Gusto ko rin pong pagpaalam na ang latest project po ng Unified Batangas Hog Racers, kami po ay magkakaroon sa tulong po ng Department of Trade, magkakaroon po kami ng field trip dito po sa bagong project para sa mga magbababoy. Ito pong bibisitahin po namin ang Pangasius Farm na makakatulong po sa aming mga membro. Marami pong salamat. Mayroon ka bang update tungkol dun sa yung inyong national project ngayon? Yung lahat ng mga munisipyo at city, mayroon kayong project tungkol dun sa tinatawag nating most friendly city. Yan ay project ng National Hindi Chamber lamang, of Commerce. actually, ang may contest po ngayon ng Philippine Chamber sa most business-friendly LGU. At nung pong nagdaang taon, sumali po ang Lipa at siya po isa sa mga naging contender nung pong panahon ni Mayor Gosos. Sa kasalukuyan po ay hindi po kasali ang Lipa pero gusto ko rin pagbibigay alam sa mga nanonood na ito pong tanawan ay isa ngayon sa mga ika nga ay umaasensong isa sa uprising business most friendly LGU. Salamat, Ped. Si Dr. Jess Medina ng Santo Tomas at Batangas Egg Board. Magandang gabi, Santo Tomas at sa mga taga-subaybay ng ating Up Batangas. Kukunin ko na po ang pagkakataon na pagpapasalamat namin ni Paring Ped sa sumuporta sa ginanap na Pegmenton. Unang pagkakataon po at lubos na kami nagpapasalamat sa ganda po ng event na yun. At mabanggit ko pong dumalaw din po sa amin si Congressman Nicky sa okasyon pong iyon. Mabanggit ko na rin po na magkakaroon po ng poultry egg show
sa National, September 8, 9, and 10 sa Mega Mall po. Yun po ay mga makinaryang bago tungkol sa layer industry. Salamat po. Mayroon ding update si President Alvin. Good evening sa lahat ng mga taga Batangas, APAP Batangas. Meron lang po akong update tungkol sa aming upcoming anniversary. Ang Rotary Club of Lipa South po ay 32 taon na. This coming September 7 at kami po ay sa araw na yun nabanggit na ni Secretary Dean na magkakaroon po kami ng bloodletting dito sa SM Lipa, doon po sa event center. Katulong po namin ang Philippine National Police. At babanggitin ko na rin po ang aming isa pang darating na proyekto para sa mga kabataan, mga estudyante dito po. Fourth year high school students, private and public. Dahil po kami magkakaroon po ng on the spot essay writing contest. Yan po. Meron po sa buong Lipa. Ay yung mga fourth year high school student ay amin pong inaanyayahan para makilahok dito sa aming darating na pa-contest. At yun po ay meron po kaming mga premyo at na malaking maitutulong sa kanilang pag-aaral. So yun lang po. Makakarating po sa inyo ang aming imbitasyon at dahil po kami makikipag-ugnayan pa sa superintendent ng school superintendent ng Lipa. Maraming salamat, President Alvin. Sa katabi mo, si Major Mabiling ay mayroong update mula sa 748 Combat Group in behalf of Colonel Arnel Villarreal. Sige. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa APAP Batangas. In-update ko po yung 740 Combat Group sa September 3 po, 10-year anniversary na rin po namin. Dito lang po sa Lipa, sa likod ng Fernando Air Base po. And nagpapasalamat na rin po ang 740 Combat Group sa 10 barangay ng San Juan sa kakatapos lang po deployment namin ng code team po namin. Nagkaroon po ng konting pulong-pulong sa mga barangay. And ganun po, mga barangay captains po ng 10 barangay ng San Juan, maraming salamat po sa kanilang pagtulong sa ating mga kasunduluhan at naipahatid po nila yung maliliit na problema ng barangay at nagkaroon po ng konting pakisasalamuha ating mga kasunduluhan at nalaman nila ng mga sundalo natin ngayon ay ganoon kalapit sa mga mamayan ng Batangas. Salamat, Major. Mayroon ba ring update si Captain? Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo-lalo sa mga nanonood ng APAP Batangas. May update po kami, sir, regarding doon sa upcoming activity po namin sa San Juan. Kahit nawala na po yung mga tropa doon, ongoing pa rin yung mga activities namin po doon. Tulad ng pagkakaroon po ng bloodletting program din po doon o activities doon sa San Juan, Batangas sa September 30. Tapos may tree planting activity din po kami doon sa 3 barangay, sa Barangay San Piro, Barangay Kipot, at Barangay Sapangan. So wala pa ho yung date doon dahil supposedly, sir, ay nai-schedule ng 24 ng August. Kaya lang na to be announced daw later pagka may schedule na po. Tapos may nag-volunteer din pong Rotary Club, ma'am, ng San Juan na magbibigay din ng chinelas, raincoat sa kabags sa Sitio Calabasan Elementary School. So, wala pa rin pong schedule doon. So, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong po namin doon sa mga barangay na napupuntahan po namin yun, sir. Maraming salamat. Yan ang ating mga combat group. Ang kinokombat nila ay yung hindi pagkakaunawaan at inilalapit nila ang grasya sa taong bayan. Kasama po natin ngayon at nais nating i-welcome ang mga taga-periodiko ng bayan, si Boyet Tesalono. Ayan. Ipakita natin si Boyet. At ang correspondent ng 95.1 Kiss FM, si Boy Rivera. Bong Rivera.
Nandito rin po ang ipinagpahuli ko ito kasi kamag-anak ito ni General. News Director ng 95.1 Kiss FM, si Nida M. Junco. Welcome sa inyo lahat. At ang pinakamagandang good news po natin sa ngayon, ang ating kasamang Colonel Bong Junco na nais nating hinga ng update na sa loob ng isang buwan ay 2 beses nang tumalon paakyat buhat na maging presidente ng Rotary Club of Camp Aguinaldo ay nagsunod-sunod na ang grasya. Siya ngayon po ay deputy sorry. Siya ngayon ay Adjutant General ng Armed Forces of the Philippines. Ang Adjutant General is a 3rd rank from the Chief of Staff ng Armed Forces. Update nga po, General. Salamat Ding, pero position pa lang po yan. Antabayan na natin kung ano yung gagawin pa ng Armed Forces. Kung ibababa nga yung kanyang para sa akin. Pero maraming salamat sapagkat ito ay napaka-importanting position pagkat sa opisina mo ito na nga papangalagaan lahat yung roster of troops, yung papasok, yung aalis na member ng Armed Forces, pati yung mga records ng Armed Forces nung kauna-unahan pa since 1935, kami po yung nangangalaga nun. Kaya yung mga nanghihingi ng records, past, present na mga records, sa Adjutant General's Office po yan kinukuha. Kumbaga kami ang nag-a-account ng lahat ng membro ng Armed Forces kung nasaan sila at anong status nila araw-araw. So, napakaganda po kasi ng pinagdaan ng mga eksperyensya ng ating opisyal na ito sapagkat siya ay galing sa combat group and then siya po ay mahaba ang karanasan sa civil military affairs, civil military operations at kaya po talagang marapat lamang na siya ay mapapunta roon sa tugatog ng kanyang tagumpay. So, update, Kuya Mar, sa iyong agriculture. Sige, Kuya Mar. Ang ating pong kasama ay naging napakamatagumpay ang aming pagpunta sa Lucena sapagkat siya ay kinilala bilang si Mar Logan Amparo. Magandang gabi po sa mga manonood. Apap Batangas po. Magandang gabi po sa Tagalipa, sa mga taga Batangas. Vice President po ako ng Rotary Club of Lipa South at saka Batangas Chamber of Commerce. At bilang busy po ay sinugo ko na po sa mga updates ang aking mga presidente. Binabati ko po lahat ng mga mamamayan ng Batangas. At binabati ko po pala ang aking anak na kambal na magdaraos ng kanyang 14 na kaarawan sa September 3. Happy birthday mga anak, si Alvin at saka si Alwin. Magandang gabi po. Salamat, Mar. Okay. Dako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating episode sa ngayon. At atin pong naanyayahan ang ating kagalang-galang na congressman ng AGAP party list. At siya po ay tanging atin, taga rito sa Batangas, taga San Jose. At nais po nating hingan ang ating congressman Nicky Briones. Pwede po bang bigyan nyo kami ng update sa mga pangyayari ngayon sa Kongreso, lalo na sa inyong mga gawain? Ayan, salamat Ding. At magandang gabi sa lahat ng nanonood dito sa Up Batangas. Lalo na sa lahat ng Batanggenyo na walang sawang sumusuporta sa ating AGA Party List. Alam mo, Ding, at saka sa ating mga kasama rito, sa Kongreso, ang pinagkakaabalahan namin ngayon, itong tungkol dito sa amin na mga nasa party list, AGAP at saka yung iba-ibang party list na kasama natin, itong tungkol sa electric cooperative. Kung saan merong kinukolekta na mga sa ating mga consumer na hindi nila alam, may kinukolektang members contribution for capital expenditure, yung for CAPEX. At ito ay nagkakahalaga ng 23 centavos kada kilowatt hour
kung ikaw ay kumukonsumo ng 100 kilowatt hour, so 23 pesos. Pero kung ikaw ay kada buwan at kung konsumo ka naman ng 1,000 kilowatt hour, aabot ka ng mga 230 pesos ang nakukolekta sa iyo kada buwan. Malaking halaga ito sapagkat halos 10 o 20 taon na ginagawa ito ng ating mga electric cooperative. Hindi lang naman ng Batelec 2, kundi ng lahat ng electric cooperative sa buong Pilipinas. Ang Batelec 2 ay merong siniserbisyuhan na 238,000 na mga electric consumer dito sa lalawigan ng Batangas at nakakapagbenta ng 56 million na kilowatt hour sa isang buwan. Sa makatuwid, nakakakolekta sa ating mamamayan sa electric consumer ng Batelec 2 nang aabot sa 12.7 million buwan-buwan or 153 million pesos kada taon. Sa itong kinukolektang ito ay malinaw na kapag tinanong mo ang ating mga electric consumers dito sa Batelec 2 ay hindi nila alam na sila kinukolektahan ng ganito. Kung titingnan mo, mukhang maliit, pero sa hinaba-haba ng panahon at kung lalaki ang iyong konsumo, kagaya nitong isa sa nagreklamo, itong Limcoma Multipurpose Cooperative, kung saan kinukolektahan sila ng mga 19,000 kada buwan, 230,000 sa isang taon, at aabot ng 2.3 million sa loob ng 10 taon. Kung ito'y 20 taon ng kinukolektahan, dahil ang Batelec 2 ay 34 years na simula nung itayo, ay aabot na ito ng mga 5 million. Sa makatuwid, malaking halaga na kinukolekta sa taong bayan, pero hindi naman ikinukonsider na investment o kapital na saping puhunan ng ating mga electric consumer. Yun ang hindi maganda rito. Kaya ang tawag ko rito ay mukhang illegal to sapagkat una, hindi alam ng consumer na siya kinukolektahan ng ganitong halaga. Pangalawa, hindi kinukonsider na ito ay kapital o saping puhunan ng mga konsumidores nitong elektrisidad sa ating mga electric cooperative. So ito yung main issue na ating ipinaglalaban, at hindi lang naman ito dito sa ating lalawigan, hindi lang yung Batelec 1 at saka Batelec 2, kundi meron ding 107 lahat-lahat na electric cooperative sa buong bansa ang may kinukolektang ganito, at ang kinukolektahan ay 9 million electric consumer sa buong bansa, at ibig sabihin halos 50% ng mamamayan ng ating bansa ay apektado nitong kinukolekta na buwan-buwan kada kilowatt hour ay may kinukolekta sa kanila nang hindi nila alam. So ito yung issue na dapat malaman ng taong bayan sa lahat ng mga Batanggenyo. Hindi lang dito sa Batelec 2. Tingnan po ninyo ang inyong resibo. Makikita po ninyo rito sa resibo, merong members contribution for CAPEX. Yun po yung nakalagay na kinukolekta sa atin tuwing kayo ay sisingilin ng kuryente. Tuwing kayo magbabayad, meron pong kasamang binabayaran ganitong amount. At ang ating pong panawagan sa lahat ng ating electric consumer dito sa lalawigan ng Batangas, kayo po magkaisa, ipaglaban po ninyo itong perang kinolekta sa inyo, dahil pag hindi po ito na-account sa inyo at hindi po ito naging parte ng inyong kapital sa kooperatiba, pwede po itong mawala. Ibig sabihin, parang bulang nawala. At pag ito po disgrasya ay naibenta, itong ating Batelec 2. Halimbawa po sa Meralco, sa isang distributor ng kuryente, kasama na po mawawala yung ating pera. Napakalaking halaga po nito. Dito po siguro sa 10 taon, 1.5 billion pesos a Batelec 2 pa lamang. 34 years na po itong Batelec 2. So, hindi lang po 3 billion pesos. Maliwanag po na ang may-ari ng ating Batelec 2, nitong mga electric cooperative sa ating bansa, especially itong Batelec 2 sa ating lalawigan, ay tayo pong taong bayan na gumagamit ng kuryente dito sa Batelec 2. Salamat po.
Ay, salamat Congressman. Medyo, hindi pala medyo, mukhang malaking usapin itong binuksan mo ninyong ito. At ito ba'y pare-pareho ang uniform ba ito sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga cooperative, itong mga ganitong charges? Ang charges ay iba-iba. Nagmumula yan sa merong 15 centavos ang pinakamababa kada kilowatt hour at hanggang 64 centavos kada kilowatt hour ang kinukolekta nitong mga electric cooperative dito sa ating bansa. Kasamang PED, siguro lalo na yung Chamber of Commerce ay napakalaki ng magiging reaksyon nyo tungkol dito. Pwede bang... Tama ka, kaibigang Ding, dahil katunayan yan po ang pinaglalaban ng Philippine Chamber of Commerce. Dahil kaya po umiiwas dito mga investors, ay dahil ang Pilipinas po, national level, ay pinakamahal ang kuryente sa buong Asia. Ang average per kilowatt hours natin supposed to be, ay lumabas doon sa statistics, from 2007 to 2010 ay around 8 centavos ang average. Sa nabanggit ni Congressman na naglalaro sa between 10 centavos to 64, 15 to 64 centavos, ay parang napakamahal, lalo tigit kung cooperative ang magsisingil. Sapagat nabanggit din ni Congressman na supposed to be dapat maging kooperatiba ang ating Batilec, isang kooperatiba. Ako po ay tumingin dito sa diksyonaryo kung ano ibig sabihin ng cooperative. At ito'y sasabihin ko sa wikang Ingles. Ang ibig sabihin po sa dictionary ng cooperative is a type of cooperative that is tasked with the delivery of public utility such as electricity, water, telecommunication to its members. Profits are either reinvested for infrastructure or distributed to members of the cooperative in a form of patronage or capital credits, which are essentially dividends paid on a member's investment into the cooperative. Kaya ako po kinukwento kasi paliliwanag sa inyo ni Congressman kung ito baga ay tunay na kooperatiba. Doon ako napunta sa puntong yon. Each customer is a member and owner of the business with equal say as every member of the cooperative. Unlike investor-owned utilities, where the amount of say is governed by the number of shares held. So ito po ang universal definition ng cooperative. Ang akin pong tanong, ito baga ay nangyayari dito sa Lipa? Napakaganda ng tanong mo, kasamang Pete, talagang niresearch mo ang ibig sabihin ng kooperatiba. Ang tama po, yung nakasaad do sa niresearch ni Pete na ang kooperatiba po, ang may-ari ay yung consumer or miyembro ng isang kooperatiba. Sila po yung may-ari. Ang ibig sabihin, meron pong saping puhunan ang bawat miyembro. Katulad po nitong Batilec 2, ang miyembro po rito, consumer, ay yung pong nakakabit sa kuryente ng Batilec. Ang malungkot nga lamang po, hindi po tunay na kooperatiba ang Batilec 2. Kung ito'y bogus or fake na cooperative. Sapagkat hindi naman nagmamayari ang mga electric consumer. Hindi rin kinukonsider na itong kinukolekta sa atin na members' contribution for capital expenditure ay ating saping puhunan. Iyon ang malungkot at pagkakaiba rito. Ang dapat, kung ito'y talagang tunay na kooperatiba, tayo magmamayari. Kapag kumita yung ating kooperatiba, magkakaroon po ng balik tangkilik. Yun po yung patronage refund na sinasabi ni Pete kanina, or dividends kung kumita yung ating
kooperatiba. Sa nangyayari po sa Batilik 2, hindi po ito nangyayari. Ped, mayroon kang follow-up? Naipaliwanag na ni Congressman. Okay. So siguro, palagay ko, pagka ganito, kailangan nating maimbitahan ng taga Batilek. Actually, tinawagan ko ang general, hindi ko pa naman naisip na ganito yung ating topic, but at talagang tinatawagan ko ang general manager ng Batilek nitong Miyerkules, nagkataon lamang na hindi na naibalik sa akin yung tawag. Siguro, tungo tayo sa iyo pagkatapos ng tanong ni Mar. Magandang gabi po muli. Ang akin po ay hindi katanungan. Ito po ay suggestion na marami na pong mga nadidinig tayo na mga nakukolekta ng mga kumpanya, mga private man o public, na hindi kaya nang ibalik yung mga nakolekta. Ang aking suggestion lang, kung hindi kaya nang ibalik, ay nabanggit ni Congressman Nicky Briones, ang dividend, ay pwede sigurong i-divert natin sa isang concept na under Batilek, gawing insurance na lang para sa mga consumer. Siguro ito ang pinakamaganda na doon sa nakuha ng Batilek ay i-convert na lang natin. Salamat po. Salamat. Kasamang Alvin, mayroon kang tanong? Ako ba may katanungan? Yung lahat pong mga nakolektang pera na sinasabi natin na capital expenditures, members, okay. So, sa palagay kaya ninyo, kasi hindi talaga namin alam. Kaming mga consumer, hindi namin alam na may ganyan palang kinokolekta sa amin. So, hindi din naman natin alam kung saan napupunta sa laking pera niyan ay nasa saan ang ating mga yung mga pera na nakolekta. At tingin ko naman talaga nakapagpatayo na sila ng building, tuloy pa rin ang kolekta. Siguro naman yung maintenance kung doon man kinukuha, pero sa palagay ko hindi ko alam kung saan napupunta yung mga pera na nakokolekta sa atin. So, tama yung sinabi ni Vice President Mar na hindi pwedeng ibalik sa atin, hindi may ibalik. Ang tanong ko lang anong magandang paraan at anong magandang magagawa ninyo, Congressman, at katulong po ninyo ang taong bayan ng mga ng Batangas para mabigyan ng magandang resulta ang ating pinaglalabang yan. At alam mo, Alvin, President, tama ka na hindi na kayang ibalik sa laki ng halaga. Kasi nga, sa ang estimate ko, aabot na ito ng mga 3 billion pesos yung nakolekta ng Batilek 2. Ako, nag-i-estimate ako sa loob ng 20 taon. Kasi 153 million sa loob ng isang taon So, i-multiply mo yan ng 20 years, aabot na ng 3 billion pesos. Kasi tinatanong natin, yung Batilek 2, kung magkano na ang nakolekta nila sa taong bayan, ayaw nilang sabihin. Hinihinga natin ang financial statement, ayaw nilang ibigay. Bakit nila itinatago ito? Pera ng taong bayan ito. Dapat dito, kahit sinong humingi, ibigay nila congressman na humihingi, hindi ba nila binibigay? Pero dahil meron naman tayong investigation, pag committee na ipasusumpi na natin yung records. Hindi na pwedeng hindi nila ibibigay sa atin. So, itong tanong mo, ano bang magandang solusyon? Napakasimple po. Tayo po ay merong inihalal diyan ng mga direktor ng ating Batilek. May mga opisyalis tayong nakaupo dyan. Kung ang kanila pong malasakit ay para sa konsumidores, sa miyembro, na kinolektahan nila ng napakahabang panahon, na siyang may-ari nitong ating Batilek 2, dapat pong gawin, napakasimple. Hindi po kailangan ng batas. Ang kailangan lamang po, irehistro sa CDA, gawing tunay na kooperatiba. Kapag ito po ay naging tunay na kooperatiba,
dapat pong i-account kung magkano ang nakolekta sa bawat isang mamamayan na kinolektahan nila. At yun po'y gawing saping puhunan nitong mga miyembro consumer natin. At i-issuehan po ng stock certificate. Ibig sabihin, magkakaroon po lahat ng katibayan na sila ang magiging tunay ng may-ari nitong ating electric cooperative. At napakaganda po kung talagang may malasakit ang ating mga nakaupong direktor. Kung gagawin po nating kooperatiba, kaagad po bababa ang binabayarang kuryente ng lahat po ng Batanggenyo na nakakabit sa Batelec 2 sapagkat mawawalan po tayo ng binabayarang buwis. Tax exempt po ang cooperative. Wala pong IBAT, walang income tax, walang realty property tax. Lahat po ng taxes na yan, libre po. Yan po yung nasa batas basta kayo tunay na kooperatiba. Sa madalit sabi po, maiibsan pong bigla. Bababa po ang binabayarang kuryente ng ating mga mamamayan. Colonel, mayroon kayong katanungan? Congressman Nicky, gusto ko lang malinawan, pardon my ignorance dito kasi kung pension ang pag-uusapan, medyo alam ko yan. Pero pagdating po dito sa kuryente, mukhang ngayon lang ako magkakaroon ng idea sa bayaran na yan. So, maganda yung binuksan niyo yung topic. Ano yung binabayaran pala talaga natin? Sa mga tweet po dito, hindi ho pala lahat ng nasa resibo na yan ay kuryente. Okay, stop. Ngayon po, isang punto pa dyan, part ho pala ng resibo na yan ay investment ng mga mamamayan. Sa makatuwid, sa mga investment ng ating mga Batelec o yung ating mga electric corporations na yan, kung nanggagaling sa mamamayan, ang share na yan ay pag-aari din yan ng mga mamamayan. So, ito lang po, kasi gusto lang linawin na yung pala, hindi lahat yan ay bayad sa kuryente. Maraming salamat po. Maraming salamat, General. At Tama si General. Napakalinaw po dito sa resibo na hindi po yung kinonsumo lamang ninyong kuryente ang inyong binabayaran. Kasama po rito yung kinukolekta na kung tawagin po ay members' contribution for capital expenditure. At meron din po rito yung may asterisk na 25 centavos. Mas malaki po ito, kada kilowatt hour. Ang nakalagay po rito, adjustment due to the implementation of Batelec 2's modified and bundled rates per ERC order dated January 18, 2008. Meron po rito, asterisk, nakasama po sa members' contribution for CAPEX under MCC. Ang nakapagtataka po rito, nung ito po yung ating questionin, kung ano po ito, sapagkat hindi malinaw, nung pong sumunod na billing, nito pong June to July, ito po ay kay Bernadetta Yema, doon sa San Jose, Batangas, Banay-Banay Pers. Nung buwan po ng May to June, meron pa pong asterisk. At din, kinolektahan din ng 25 centavos kada kilowatt hour, equivalent to 24 pesos and 55 centavos dito sa kanyang billing. Pero nito pong... Maliban yun sa CAPEX? Maliban po yan sa CAPEX. Pero nito pong June to July, ito po, nawala na po yung asterisk. Ibig sabihin, tinanggal na nila dahil kinu-question na natin. Malamang ito'y tuloy-tuloy na lang dinididakan, hindi na dapat tayong kolektahan. Ibig sabihin, kinukolektahan tayo. Dito po, nawala na. So, marami pong dapat ipaliwanag ang ating Batelec 2. Ang sabi ho ng Batelec 2, nung interviewin tayo sa TV Patrol Southern Tagalog, dapat daw ako sa ARC magreklamo. Abay, ang nagpapatupad ng pangungulekta ang Batelec 2 nasa kanila pera. Bakit naman ako sa ARC? Yung ARC, yun na nag-a-approve ng kinukolektang ito. Pero ako'y naniniwala na kaya yan inapruban, pinaniwala nila na merong public hearing na alam ng taong bayan. Pero malinaw, dito sa panel na ito, lahat naman kayo'y konsumidores ng Batelec 2. Kayo ba'y alam ba ninyo na kayo'y kinukolektahan ito? Ayun nga siya sabi ko, ang notice of disconnection, ang bilis nilang magbigay pagka hindi ka kagad makabayad. Ito, 10 taon na tayong kinukolektahan, hindi ka man lang mabigyan ng notice. Payag ka ba
na ikaw ay kolektahan ko ng ganito kalaki, buwan-buwan, na hindi ko nilalagay na ito'y magiging parte ng kapital mo? Dapat ganon, pinaliliwanag nilang ganon. Ay malinaw na hindi po nila ginagawa yan. Bago magtanong si Secretary Dean Go at nais kong ipaalaala sa ating mga kababayan na bago tayo magpakabit ng metro ng Batilec ay tayo ay laging requirement na tayo ay mag-member at tayo ay magse-seminar. Pinapaliwanag doon yung mga duties and responsibilities ng isang miyembro at mayroon din taunan na pagpupulong General Assembly sa Batilec at alam kong nagkakaroon dyan ng maraming tao. Lamang, siyempre, kamukha ninyong lahat ay hindi ko na rin napapansin ang ganung pangyayari at hindi na rin nakaka-attend. Tapos siguro itong mga ganitong nakasulat ay siguro naman ay bilang miyembro at konsumidores ng Batilec ay pwede naman siguro tayong magkaroon or makakita ng explanation o general report kung ano ang pinagkalagyan noong nakaraang mga kinolekta sa atin na nakalagay dito sa mga billing natin. Kaya siguro ay aanyayahan natin sa susunod sa susunod na buwan ang ating General Manager ng Batilec. Secretary Dean. Okay po. Ang akin naman po ay isang reaksyon. Ako po bilang isang consumer sa business sector. Kasi napapansin po namin talaga ang mga negosyante. Kaya naman din hindi makapag-invest o makapaghanap buhay ng maayos kasi po ang mahal ng kuryente. Iba pa po ang rate sa commercial at sa household. Katulad po nitong aking bill. Doon sa sinasabi niyong 23 centavos per kilowatt hour, ako po ay kinukolektahan ng kulang-kulang 2,000 bawat buwan. Saan po naman ito napupunta? Di ba po? Ang sabi po ay kooperatiba. Ang reaction ko doon kung 20 years nang nakatayo ang Batilec, how come na hanggang ngayon na hindi alam ng ating pamahalaan na hindi pala nila ikinoconsider na kooperatiba itong Batilec? Pero cooperative ang nakalagay lagi sa resibo. Paano po naman yung mga household na bayad lang ng bayad? Ngayon ko lang napansin yung 5,000 kilowatts ko parang 23,000 lang dapat. Pero ang binabayaran ko po ay 42,000. Imagine that. Gaano po kasakit sa bulsa ng ating pong mga mamamayan yung ganun. Talaga pong nakakagalit. Dapat po itong ipaliwanag sa atin. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Kung tayo ay nagkakaintindihan, ay tayo ay mag-uunlaran. Kung kaugnay ba ng kay Dean yung, si President Ped? Ako nga ay magre-react din sa sinabi ni Dean. Sandali lang kasamang Ped, ibig ko lamang ipapansinin sa atin na kaya tayo may ganitong pinag-uusapan ay ang ating mga resibo ay may nakalagay na kung ano ang mga pinagkakagastusan ng kabuuan ng ating binayaran. Hindi ito lamsaman. Kaya iniisip ko na ito naman ay mayroong interest na yung ating binabayaran ay mapag-usapan. Kaya nga tayo ay pwedeng makipag-usap sa kanila at siguro naman ay may explanation sila sa lahat ng nakolekta nila sa atin. Ito nga, kalayan nga sa nakalagay nga dito sa sinisingil sa atin, itong capital expenditure. Ngayon, kung titignan natin ang history ng LIPA, nagkumpisa ito sa maliit na electric company, itong Kantita Incheck. Sa mga taga-LIPA, alam niya ng mga taga-LIPA. Doon yung po'y bilhin ng Batilec, ay siyempre, kung ikaw ay isang negosyante, siyempre nagpuputap ka ng kapital. Ito pong kapital na ito, ay para sa expansion. Yan, natural yan sa mga lahat ng negosyante. At para ikaw ay makapag-expand at mapaganda mo ang serbisyo sa tao, siyempre kailangan ng capital expenditure. So, maaaring ma-justify yan. In fairness naman sa Batilec, maaaring yan ang kanilang justification. Kaya sila naglalagay ng ganito, in fairness. Pero sa nasabi nga ninyong 20 taon na naniningil ang Batilec, at dito kinukuha sa capital expenditure, siguro naman by this time, ay lahat na ng napakagaganda na ng ating mga
mga kuryente, mga wires natin, mga top of the line. Kasi para mapaganda ang serbisyo ng kuryente, kailangan improve mo facilities. Siguro naman by this time, wala na tayong brownouts, mga kumpleto na. Hindi na tayo nakakuha ng mga subcontractors sa Batilec at dapat may mga sarili na tayong equipments sa loob ng 20 taon. Ito may obserbasyon ko lamang. Sa loob ng 20 taon, pag ikaw ay ang iyong kumpanya o ang pinatatakbo mong negosyo ay very efficient, natural, maganda ang profit. So dapat, dadating ka sa punto na hindi ka na dapat maningil ng capital expenditure. So pagka tumatakbo ka na ng sarili, self-sustaining ka na sa loob ng 20 taon. So dapat wala ka ng brownout, mababa ang cost of production mo, at wala kang system loss na tinatawag. So, sa aking palagay, sa loob ng 20 taon at hindi mo napaganda yan, may differential management. Or may kalokohan. Kasamang PED, siguro naman ay medyo malapit na nakita ko yung ibang mga pangyayari doon sa Batilec. Pinagdaanan nila, buhat kasi nung araw ay naging napakagulo, mga 15 years ago. At hanggang sa sila'y, kasi 14 na bayan tayo at saka 2 lungsod At pagkatapos ay nagkaroon ng nagkaroon ng pagkakasundo at nagkaroon ng estabilidad. Pagkatapos medyo may nangyaring isang set ng board of director na nagkaroon ng problema nga tayo. And sa ngayon ay ang tingin ko sila naman ay getting to stability again. At siguro, kailangan lamang nating mahingan ng update. At sa tingin ko, tayo ay napakalagas na lumago ang ating komunidad sa ngayon. At we're getting to really be sophisticated as a community. Kaya it demands more sophistication in the part of the management of this very public institution. Kaya siguro, tama lamang na kung kaya nga mayroong ganito na pwede nating pag-usapan, pwede nating maimbitahan ang taga Batilec. Di pakikiusapan natin. Ding, ano ko lang, tama si Kalaw doon na yung investment for CAPEX, 3 lang ho ang pwedeng panggalingan yan. Una, kung merong surplus o kumikita ang isang kumpanya o kooperatiba, pwede ka na magpagawa ng building, mag-invest for capital expenditure. Pangalawa, kung maglo-loan ka sa bangko. Yan ang isang pinanggagalingan. Pangatlo, kung ang mga stockholder ay magdadagdag ng puhunan o kapital para makapagpatayo o makapag-expand. Dito po, doon sa kinukolekta sa atin, lumalabas po na kung tayo ang may-ari ng isang kooperatiba, tayo po'y kinukuhanan ng panibagong saping puhunan. Ang masakit po dito, hindi po nila nire-recognize na ito'y kapital ng ating mga electric consumer. Yun po ang problema. Parang gusto nilang palabasin na ito'y donasyon. Palagay ko, hindi papayag ang ating taong bayan na palabasin nila na ito'y donasyon. Sa makatuwid, ang capital expenditure, kung ito man ay galing sa ating bulsa bilang isang panibagong koleksyon, o kung ito man ay inutang, in all cases, ito ay dapat ay mapapabalik o may pagkakataong mapabalik pagkatapos na mabawi ito sa negosyo. At siguro may katanungan si Nida. Magandang hapon po sa lahat, especially po kay Congressman Nikki. Sir, ang aking itatanong ay kasi itong Batilec, ito po ay, this is one of our major advertiser sa 95.1 Kiss FM. But yet, we have to know the truth. We have to find the truth. And I was so shocked sa akin po nalaman ngayong hapong ito. Based po dyan sa inyong mga resibo na hawak-hawak. Congressman, just in case that Batilec wish to correct this error that been prevailing for so many years already, I presume, how long would it take yung pong process? Kaya po nang nabanggit ko kanina, hindi na po kailangan ng batas. Madali lamang po, irehistro ng ating mga officers, ng ating mga direktor na nainihalal dyan
na matagal na nakaupo, wala nga pong election for 8 years na eh. Yan po isang didiscuss ko mamaya, pero sasagutin ko muna yung inyong tanong, Nida. Iko-convert lang, i-re-register lang sa CDA. And then, alamin magkano ba yung kinolekta. Ang pinakamagandang proseso, kung may record sila, at sabi naman nila, naka-account daw yung kinolekta nila, sana'y meron silang record individually sa nakolekta nila sa bawat tao. Halimbawa, kay Ding, may lista sila, 10 taong nakakabit, ito ang total niya, 10,000. Halimbawa yon. Kay Din, ang nakolekta sa kanya sa loob ng 20 taon, 20,000. So kung merong naka-accounting na gano'n, na individually mako-compute, yun na ang palalabasin na saping puhunan nitong ating mga member consumer. Sila magiging may-ari na, i-issuean na natin na stock certificate. Pero ito po'y hindi ngayon lang mangyayari. Meron pong precedent na ito. Sapagkat meron pong 12 kooperatiba ng electric cooperative ang nakarehistro sa CDA. Na ngayon po ay nagtunay ng kooperatiba at ang may-ari na po yung mga consumer. Katulad po doon sa Palawan Electric Cooperative. Ang sinimplify na lang po nila ang ginawa nila doon. Sa halip na, dahil hindi na po matrace yung record individually, yun po ay kinatatakot ko eh. Baka po walang record individually kung magkano nakolekta, hindi ngayon malaman kung paano babahanggin yung ating pag-aari doon. So, ang ginawa po nila, yung equity, kasi po yung kumpanya, yan may kooperatiba or private, meron pong tinatawag na asset, pag binawas po ninyo yung pagkakautang, yung liability, meron pong naiiwan na equity. Yung pong equity na ito, ang ibig sabihin, yung po ang natitirang ari-arian ng isang kumpanya o kooperatiba. Ito pong equity na ito po ang babahagihin ng lahat ng consumer na nakakabit dito sa ating electric cooperative. Doon po sa Palawan, nakakuwentuhan ko po yung dating presidente director doon, na ngayon po ay congressman na rin, si Congressman Payoyo, ay sinimplify na lamang po nila. Inalam kung gaano sila katagal na nakakabit sa kuryente, na doon sa cooperative, tinotal po kung parang lahat ng taon. Halimbawa, 10 taon ka, 15, 20 taon, tinotal po yan lahat ng taon yung miyembro. Siya po yung equity, divide number of years, yung total, multiply by the number of years nung pong isang individual. So yun po kanilang share. Yun ang Individual. kanilang share. Yes, Sinimplify na nila kasi wala na hong matrace na record. Pero, yun nga po ang masakit. Paano po yung katulad ni Din? Ang kinukolekta sa kanya ay malaki dahil malaki ang konsumo niya. Yung maliit kasi at 100 pesos lang a month, ang kanya kinukolekta ay 2,000 a month. So, yun ang medyo Yan ang problema. Pero para lang po matuloy na at maging may-ari na at para yung susunod na kukolektahin sa mga consumer, direkta ng may account bilang saping puhunan, yun na po ang napagkaisahan doon sa Palawan Electric Cooperative. So, at napakaganda po, nakapag-issue na sila ng dividendo sa miyembro. Nag-issue po sila ng 15 million na dividend, cash dividend sa lahat po ng consumer ng Palawan Electric And now, Cooperative. Congressman, failing to comply with the requirements at sa hinihingi na po ng mga member consumer, ngayon po mga panahon na ito, at sa tingin ko talagang napakainit po ng issue at yung Batilec, this wouldn't be taken for granted. Ano po, yung hinihiling ng member consumer. Halimbawa po na nag-fail, hindi rin po sumunod. Do we have the right to sue this Batilec without necessarily paralyzing the distribution of power? Baka po ang mangyari kasi, habang tayo ay nandun sa very crucial na period na yon, na tayo po ay nakikipag-battle sa kanila, nakikipag-struggle, ang mangyari po nawalan tayo ng supply ng kuryente, nagkaroon po ng mga sudden brownouts na hindi naman po magiging maganda yung epekto sa atin. At tingin ko naman, hindi nila gagawin yun. Lalong magagalit sa kanila ang taong bayan. Dapat iayos na lang. Hindi naman natin sinabi sila umalis dyan o ipaglaban lang nila ang para sa taong bayan. Pera ng taong bayan ito eh. Consumer din sila. Sila pa naman ang mga direktor na inihalal ng ating... Pero sa ngayon, 8 taon na nga silang hindi inihalal.
Ang gagawin lang simple, sa halip na sa NEA mo irehistro mo sa CDA. Ganun lang po kasimple ito. At magkakaroon na ng ika nga may account na, mabibigyan na ng stock certificate yung ating mga electric consumer. Ano po? At ang isa pa pong nakakapagtaka dito sa Batilec 2, noong irehistro po ito, actually ito inirehistro na sa CDA, noong pong mga direktor na tinanggal ng NEA. Noong irehistro sa CDA, mukhang hindi nagustuhan po ng NEA. Ang nangyari, kinasuhan po itong mga direktor na ito at tinanggal ng NEA. Siguro nga po, may nakita rin namang hindi magandang ginawa, kaya talagang natanggal. Pero, ang punot dulo po noon ay dahil hindi nagustuhan ho ng NEA, ng National Electrification Administration, yung pagkakapagrehistro nila sa CDA. Sapagkat mawawala na sa kanilang poder eh. Pero hindi naman ibig sabihin, sa amin pong panukala, hindi dapat tanggalin din ang NEA. Ang NEA po, ang gawin na lamang ay yung mandato sa kanila na rural electrification. Meron naman kasing pondong ibinibigay ang national government sa NEA para sa national electrification. Ibig sabihin, sila lang ang mag-allocate. Halimbawa, sa Batilec 2, bibigyan nila ng pondo para sa rural electrification. Ganun na lang po dapat ang maging papel ng NEA. At gawin na lang tunay na kooperatiba itong mga electric cooperative na ito. At napakaganda po nito. Kasi pag ang naging may-ari po ay ang taong bayan, hindi na po ito monopolize. Ang ibig sabihin, pag hindi po ito inaksyonan ng taong bayan at nawala po ang inyong kinulikta sa inyo, yung inyong pera, at ito po yung naibenta sa Meralco, di po ba? Pwede po mangyari ito. Ang alam ko dati, binibili na ito ng Meralco eh. Yung pong nagge-generate ng power, Meralco, ang nagde-distribute po yung Meralco. Darating po ang araw, pag hindi po ito naunawaan ng taong bayan, magkakaroon po ng monopolyo sa elektrisidad. Yung pong nag-generate at nag-distribute, iisa. At maaari po, 2-3 kumpanya na lamang o pamilya ang nag-uusap-usap dito. Kaya dapat po ipaglaban natin ito. Tayo po ay siguro magpaalaala muna at anong pangalan nito? Jobel, tayo ang iyong mga announcement diyan, tayo magpahinga muna, iyong announcement. Magandang gabi po sa lahat na nanonood ng APAP Batangas. Nais lang po namin pasalamatan ang amin po mga sponsors, ang Bel Air Residences. Success begins with the right location, located beside Fiesta World Mall across Kolehiyo ng lungsod ng Lipa. For more information, you may call on 0922-853-3604 or 0920-907-9301. Ang Lipa, Sampaguita Mart for your groceries, school and office supplies, bakery supplies, also available Batangas Coffee and Black Pepper. Located beside Lipa City Public Market. For more information, you may call on 756-1212 or 312-0277. Nice din po naming pasalamatan ang Blue Sapphire kay Ma'am Bernardingo para po sa amin pong venue. Pati na rin po ang Catv Batangas, Catv San Jose, Mataas na Kahoy, Catv Santo Tomas at Catv Lipa. Announcement lang po, magkakaroon po ng fun run. Ito po ay event ng Lipa City Medical Society in cooperation with the NGO Federation of Lipa. That would be on September 4, 2011. 5 a.m. po yan sa City Hall Ground, Marawi, Lipa City. Yan po ay tinatawag na The Fun Run, Take 2, Karipas Bulilit, Habuli na Makulit. Para po sa registration form, maaari po kayong magsadya sa office po ng NGO Federation of Lipa. Diyan yan po sa Lipa City Hall, ground floor, o di kaya naman po ay sa office po ng Lipa City Medical Society. Diyan din po yan sa Lipa City Hall compound. Thank you po. Last. One only. Okay, salamat na Jobel at siguro ipalala rin natin na itong ating ginagawang ito ay sa kagandahan loob. Dito ginaganap natin dito sa kagandahan loob ng Blue Sapphire. Ang ating aircon dito ay libre ang bayad, ang ating kuryente ay libre at palagian po yan. Binabayaran po yan ng Blue Sapphire sa Batilec ha.
So bumabati kami kina Brenda Guerrero ng Galaxy Cable, ha? At kina Mayora Edna Sanchez sa Santo Tomas. Okay, siguro last question tayo, Ped. Tatanong ko lang kay Congressman tong isa kasi yung nagpapataas din ng kuryente, yung sa mga dalubhasa, ay itong mandatory reduction scheme na ginagawa ng ERC. Isa rin yun eh. At ang ikalawa ay yung VAT. Hindi ba napapag-usapan sa Kongreso na kaya tumataas ang ating kuryente dahil sa VAT? Baka sakaling, kasi nasa Congress daw ito eh, na tanggalin ang VAT sa electricity. Pag yan ay natanggal, bababa ang cost ng electricity sa buong Pilipinas at magiging kwan sa mga investors, attractive. Sige. Si Mar, siguro Ay, ikaw saka na din na excuse pwedeng me, may babatiin lang ako. Last na. Babatiin ko pala si Congressman Mendoza, birthday kahapon. Happy birthday, Congressman Dong Mendoza. Happy birthday, Congressman Dong Mendoza ng Rotary Club of Lipa. Ito yan ang ating congressman ng 4th District. Congressman Dong, happy birthday. At sa Caroli, bumabati po ang UP Batangas sa inyo. Caroli Liesa, past president ng RC Lipa. Ang may-ari po naman ng cable TV natin dito sa Lipa. Mar, isahin na natin ang tanong mo at saka ni Ped, sasagutin ni Congressman. Magandang gabi po ulit. Yun po, naitanong na po ng taga radyo yung ating kinatatakot na kung maibalik yung mga nakolekta ng Batilek ay baka maubos ang kaba ng Batilek at walang konsumo tayo ang makuha. Ang aking itatanong lang kay Congressman ay kung mayroon bang mabilisan na paraan para mapalabas natin ang financial statement ng Batilek upang ito'y maiparating natin sa mga mamayan ng Batangas. Yun lang po. Congressman. Ayan, yung tanong na kung may ilabas agad yung ating financial statement, nung ako ngayon humihingi, hindi ako binigyan. Palagay ko, lalo na kung ordinaryong konsumidores ang hihingi sa Batilek. Wala naman ako magawa, pero pagdating po ng committee hearing namin, dahil iniimbestigahan po namin ito sa Kongreso, kapag hindi po nila isinabmit niya, isasampi na po natin na hindi pwedeng hindi nila isasubmit yung financial statement. At ako po'y naniniwala na nakarecord dyan kung magkano ang total na nakolekta sa taong bayan. At once na napapasakabay po natin yan, sigurado po maipakikita natin sa konsumidores ng Batilek. Yun naman kay Pete Calaw na tanong kanina kung ito ba'y hindi pwedeng tax exempt ng IBAT, itong electric company or cooperative. Sa ngayon po, mahirap pwede pong maggawa tayo ng amendment or proposal na tax exempt ang lahat ng kumpanya ng electricity. Pero sa ngayon po, napakadali pong bumaba ang kuryente sa Batilek 2. Gagawin lang pong kooperatiba. Wala pong batas na kailangan. Nagawa po sa ibang probinsya. Dapat po ginagawa yan ng mga responsable nating direktor at mga officers ng ating Batilek 2. Sige, last Alvin. Congressman, ano po ba sa palagay ninyo kung bakit sila ay hesitant or ayaw nilang magbigay ng statement? Anong itinatago nila at bakit? Alam naman nila na yan ay pera at kaba ng bayan ng mga consumers. Ano po bang reason? Anong nasa sa isip ninyo na magandang kung bakit ayaw nilang ibigay? Yun niya ang nakapagtataka. Hindi nila, actually sumagot sa akin yan eh. At ang sabi sa akin ay ito. Ang sumulat sa akin, si Marilyn Cagimbal, dahil meron daw naman kaming investigation, ay doon na lang daw nila isasubmit. Pero bakit nga ba hindi, kahit sa akin, inuna na nilang
isubmit para pagdating naman ng committee hearing namin, meron na akong information, advance information. Palagay ko naman, may karapatan din ako sapagkat ako'y consumer din ng Batilec 2. Sana ay may labas at makita ro sa audited financial statement dapat ang tingnan natin. Kasi hindi dapat yung ordinary financial statement, yung audited financial statement ang magandang basihan. At kung hindi man nila na-account individually, siguro naman may record doon sa FS kung magkano na in total na nakolekta dito sa ating mamamayan. At para sa kaalaman ng lahat, yung pong budget ng Department of Energy, ng National Electrification Administration, ng Energy Regulatory Commission, meron po tayong apela doon sa Congress na i-hold muna o i-defer ang approval ng budget ng DOE, ng NEA, ng ARC hanggang hindi po nila inaaksyonan itong ating tungkol dito sa kinukolekta ng mga electric cooperative. Hindi lamang po yan, sumulat din tayo kay Pangulong Pinoy sapagkat ang concern niya po rito ay 9 million electric consumers, 45 million Pilipinos. Dapat to aksyonan to ng ating mahal na Pangulo sapagkat napakamahal na nga po ng kuryente, marami na po ang umaangal sa taas ng binabayarang kuryente, dapat naman po maibsan sa pamamagitan ng pag-uutos niya sa NEA, sa DOE, or sa ERC na gawin tunay na kooperatiba ito at na ibalik, bigyan ng kaukulang stock certificate bilang katibayan na mayroong pag-aari ang lahat ng electric consumer dito sa mga electric cooperative na ito. Okay. Maraming salamat na Congressman. Okay, ngayon po ay dumako na tayo sa huling bahagi ng ating programa ngayong gabi. Siguro po naman ay batid natin na masyadong malaki na ang hinaharap na trabaho nitong Batilec at napakalaki na nitong ating area na pinaglilingkuran ng Batilec. At tayo nga ay isang kooperatiba na lahat tayo ay may pagmamayari at dapat naman na tayo ay magkaroon ng pagkaalam. Siguro ay maliban doon sa tayo ay pwedeng mag-attend sa tinatawag nilang General Assembly kung yun man ay nakakarating sa atin ang notice. O kaya ay sa pamamagitan ng mga resibong ito ay siguro ay pwede nga tayong magtanong sa kanila. At yan naman ay isang public na institution ay di siguro ay pwede nating maimbitahan ang Batilec. At ito naman po hindi sa Batilec lamang. Buong Pilipinas ay usapin po ito. Sapagkat sinabi nga ni President Ped Calao ng ating Batangas Chamber of Commerce na ang Pilipinas ay isa sa mayroong napakamahal na kuryente dito sa buong Asya. At itong bagay na ito po ay napakalaking usapin sa ngalan ng pagpapaunlad ng hanap buhay ng negosyo at hanap buhay ng mga kababayan natin na kailangang magkaroon ng trabaho. So, isa sa pinakamalaking faktor sa negosyo sa Pilipinas ay ang kuryente. Kung kaya ito nga po ay marapat lamang na ating mausisa ng lahat ng sektor ng pamayanan. Maalaman natin kung tayo ay maaring maitutulong na suhestyon para mapababa ang cost ng kuryente dito sa atin. Kung sana po ay ito ay maging malaganap ang pag-uusap natin tungkol dito at yan ay layunin ng usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay mga kababayan. Sige. Congressman, baka mayroong ang mensahe sa ating mga kababayan. Ang mensahe natin, gusto lang natin ipaalam sa ating mga kababayan na mayroon tayong programa sa TV, itong Up Batangas. Sana po, ugaliin yung manood itong Up Batangas sapagkat marami po kayong matututunan dito, marami po kayong malalamang impormasyon, mga issues na dito lang po ninyo makikita at maririnig. Salamat, Congressman. Salamat po. Ayan, natutuwa po tayo at
tayo po ay naanyahan dito sa programa ng Bayanihan at saka ng APAP Batangas. Ako po ay nananawagan sa taong bayan na suportahan po natin at pakinggan ang radio program dito po sa Bayanihan, yung Bayanihan na radio program ng Armed Forces of the Philippines. Marami po tayong matututunan dito at malalaman sa programa ito. Salamat po. Batangas, welcome po sa ating bagong programang Bayanihan. Ito po ay bagong presentation po ng ating palatuntunang Bayanihan na aming pong binuo ng ating pong station manager na si Mr. Henry Lacnao. Good morning nga pala kay Henry and maraming salamat station manager sa pagbibigay mo ng programa sa ating pong Armed Forces of the Philippines para ating pong mapalipad ang ating programang Bayanihan. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at of course kasama po natin ang ating pong mga iginagalang at mga ipinagmamalaking kaibigan po galing po sa Batangas. Uunahin ko lang po ang aming pong AUP Adjutant General. Siya po ang Adjutant General sa buong Armed Forces of the Philippines at binibilang na lang po namin yung araw at ang aming pong grupo na APAP Batangas ay magkakaroon na po ng general na member, si Colonel Rolando Junco. Sir, magandang umaga po sa inyo. Hello, sir. Nasa labas pa pala si sir. Si Ding Andal, di ko kasi nakikita yung ating mga kasamahan dito sa baba. But si Ding Andal, si past President Ding Andal ho, ay kasama po natin sa ating palatuntunan. Ito ay partner po natin ito sa lahat ng ating mga binuksan na programa. By the way ho, yung programa pong APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ay lumipad na rin po dyan sa Tarlac, dyan po sa Northern Luzon Command. At the other day, last Friday, ay pinalipad na rin po namin nila Ding Andal dyan po sa Southern Luzon, sa Lucena ho. At kasama po natin ang President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, si President Ruiz. At kasama din po namin mga kaibigan ang pinaka-pinuno ho, head ng Philippine Information Agency at ang ating po mga kapatid po sa Philippine Broadcasting Service at nagbukas na rin po tayo ng radio program sa nasabi ng lugar. At of course, hindi ho mawawala dito sa grupong ito ang ating mga kaibigan po sa Rotary Club at sa Chamber of Commerce and Industry na ang nagdala naman po nito doon ay si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. At kasama po natin doon, walang sawang pasasalamat po kay President Alvin Castillo na kasama ni past President Ding Andal na pumunta po ng Lucena at si Vice President Mar Amparo na on his way papunta po rito sa radio station. Makakasama po natin sa ating palatuntunan. Kaya wala po kaming sawang pasasalamat po kay Station Manager Henry Lacnao at of course sa ating mga kasamaan po dito na kanina pa tumutulong sa ating palatuntunan kay DJ Aaron, tama ba yan, ano? At kay DJ Jego at kay DJ Frankie. Ito yung mga kasamahan natin doon sa kabila at lumipat na pala po dito sa Batangas. But ang usapan po namin ni manager ay magbubukas po kami ng forum. Yung program pong Bayanihan ay dadalhin po namin dyan po sa Lipas City. Naghahanap lang po kami ng isang magandang venue na mayroon pong telepono, may PLDT para live po ang broadcast natin dito po sa 99.9 DWGV-FM. Ito yung ating okay. So mga kaibigan, makakasama po natin sa ating palatuntunan. Unahin ko lang muna pong ipakilala ang Adjutant General ng buong Armed Forces of the Philippines. Pag sinabi pong buong AUP, kasama po dyan ang Air Force, Navy at saka ang Philippine Army. 120,000 soldiers po yan, more or less. At ang Adjutant General po dyan, walang iba kundi si
si Colonel Rolando Junco. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Jerry. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Salamat at tayo balik na naman sa Himpapawid sa Bayanihan. Programang Ito ating Bayanihan, sir. Programang Bayanihan ang ating programa ngayon. Dito sa 99.9 GBFM. At magandang umaga ulit sa inyong lahat. At of course, ang ating partner po na si past President Ding Andala, na yan po ay chairman po yan, co-chair ng Infrastructure Committee sa buong region po ng doon sa Regional Development Council, at yan po ay partner po natin yan, past President